Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kung wala nga siyang dapat iulat kay Haring Harry ay dapat lang siyang maparusahan. Sa kanyang pagsisinungaling at pagtakas sa kanyang tungkulin bilang isang sundalo ng ating lahing Engkanto, ay nararapat lang siya ay maparusahan at maalis sa pagiging sundalo ni Haring Harry. Ang ganun pag-uugali ng isang sundalo ng ating lahi ay hindi nararapat na mapabilang sa atin mga kasundaluhan. At bago tayo naging kasundaluhan, nangako ako sa aking sarili na magsisilbi ako ng tapat sa ating lahing Engkanto at kay Haring Harry. At hindi ako gagawa ng labag sa ating batas. Kung ano man ang tungkulin na tinalaga sa akin, ito ay aking gagawin ng may pagpapahalaga. Dahil ito ay aking tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating hari na si Haring Harry. Sabi ni Daryl sa seryosong tono. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan, ito ay tumawa at sinabi, "Hahaha, tama ka. Lahat tayo ay nangako na gagawin natin ang ating mga tungkulin bilang isang sundalo ng ating lahing Engkanto. At ang tiwala ni Haring Harry na ibinigay sa atin upang maprotektahan ang ating lahi ay hindi dapat natin sayangin. Lalo na ang tiwala niya na magagawa natin ang ating mga tungkulin ng husto." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto. At ito ay tumingin kay Daryl at nagsalita muli at sinabi, "Sige na, bumalik na tayo sa pagbabantay." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. At ito ay naglakad na papalayo kay Daryl. At sa paglayo nito, si Daryl ay lihim na napangiti at napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Akala ko ay mahihirapan ako makumbisi ang sundalo na iyon na nagmula sa lahi ng mga Engkanto." Paniwalang paniwala siya sa lahat ng aking sinabi. Tungkol sa pagkawala ng isa sa mga kasundaluhan na kasama nila Z at Shal, na lumabas ng kaharian ni Prinsesa Blanca ng lahi ng mga Engkanto kanina. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili sa nakangiting tono. At si Daryl ay tumingin kila Shal at Z. At si Daryl ay nag-thumbs up ng palihim habang nakangiti. Nakikita nila Z at Shal ang pag-thumbs up ni Daryl. At sila Z at Shal ay lihim nangumiti, at si Shal ay bamulong sa mahinang boses na tanging si Z lang ang nakakarinig at sinabi, "Z, napakahusay talaga ni Sec Master Daryl." Hindi man lang siya nahirapan na kumbansihin ang isa sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto na nandito sa loob ng kaharian. "At Z, maaari ko bang malaman sa iyo kung ano ang totoo mong nararamdaman ngayon na kasama natin ngayon sa mundo na ito si Sec Master Daryl ng Elysium Gate Sect?" Sabi ni Shal. Nang marinig ni Z ang mga salita ni Shal sa mahinang tono, si Z ay nagsalita din at sinabi, "Masaya ako na si Sec Master Daryl ay kasakasama natin ngayon. At alam ko na kahit anong oras ay magiging ligtas na tayo sa kamay ng mga kasundaluhan na ito, lalo na sa kanilang pag-uugali na napakasama na ipinaparamdam nila sa atin lagi. Ngunit, medyo nakakaramdam pa rin ako ng kaba sa aking dibdib. Dahil alam naman natin na ang mga kasundaluhan ng lahing Engkanto ay may sapat na kakayahan at lakas. Kung kakalabanin natin ang mga kasundaluhan na ito sa tulong ni Sec Master Daryl, ang iba sa atin ay maaaring mapaslang na kahit ang isa sa atin Shal ay maaaring mawalan ng buhay. Kung mangyayari na lalabanan natin ang mga kasundaluhan ng lahing Engkanto, sapagkat wala na tayong mga spiritual na lakas na tinataglay. At hindi naman kaya ni Sec Master Daryl na matulungan tayong lahat.
upang salagin ang mga pag-atake ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto sa atin. At sa ibang mga kalalakihan na nandito ngayon sa loob ng kaharian. May mga mapapaslang talaga sa atin mga kasamahan. Kapag dumating na ang oras upang tayo ay lumaban sa mga kasundaluhan na nandito ngayon. Sabi ni Z sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Shal, ito ay nagsalita at sinabi, "Oo, tama ka Z. Mangyayari at mangyayari nga iyon na may mapapaslang sa ating mga kasamahan." Sa oras na dumating na ang magiging pag-aklas natin sa tulong ni Sect Master Daryl. Ngunit sa tingin ko naman din, na hindi hahayaan ni Sect Master Daryl na mangyari na madaming mapaslang sa atin. At tulad nga ng pinanggako natin dalawa sa kanya Z, nagagawin natin lahat upang siya ay matulungan na mailigtas ang ating mga sarili at ating mga kasamahan hanggang kamatayan. Maging malaya lang tayo sa kasamaang ng lahing Engkanto. Sabi ni Shal. Nang marinig ito ni Z, ito ay nagsalita at sinabi, "Tama ka Shal, nangako tayo kay Sect Master Daryl na sasamahan natin siyang lumaban sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto. Kahit na ang maging kapalit ng ating pagtulong sa kanya ay maaari ikasawi ng ating mga buhay ay gagawin natin tulungan siya." Sabi ni Z sa seryosong tono. Nang marinig nito ni Shal, si Shal ay palihim na humawak sa balikat ni Z at sinabi, "Basta lakasan lang natin ang ating loob tulad ng pinakita mo kanina. Sa dalawang kasundaluhan ng lahing Engkanto na kasakasama natin na maglibing sa ating kasamahan. At lagi lang natin isipin na para sa ikakabuti natin lahat, ang magiging tagumpay natin sa paglaban sa lahi ng mga Engkanto. At si Sect Master Daryl, wala pang laban na hindi niya napagtagumpayan. Kaya magtiwala lang din tayo sa kanya." Sabi ni Shal kay Z. Nang marinig ito ni Z, ito ay ngumiti at sinabi, "Tama ka Shal, sa kahusayan at lakas na tinataglay ni Sect Master Daryl. Sa pakikipaglaban ay hindi posible na tayo ay magtatagumpay na matalo ang mga kasundaluhan na nandito sa loob ng kaharian." Oo nga pala Shal, narinig mo ba kanina ang sinabi ng isa sa mga kasundaluhan na nasa loob ng kaharian na ito? Na ang kaharian na ating binubuo sa matagal na panahon ay sa prinsesa pala ng lahing Engkanto. At ang prinsesa pala ng mga Engkanto ay wala sa mismong kaharian ni Haring Harry. Kaya pala ni minsan hindi natin siya nakita. Sa palagay ko ang prinsesa ng lahing Engkanto ay nanatili sa ibang lugar na mayroon ang mundo na ito. Ano sa palagay mo Shal? At ano sa tingin mo? Ang pag-uugali ng prinsesa ng mga Engkanto ay kasing bagsik din ba ni Haring Harry? At anong figure ang tinataglay ng prinsesa ng lahing Engkanto? At anong lakas ang kanyang tinataglay? Sabi ni Z. Nang marinig ito ni Shal, ito ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, "Sa palagay ko Z, mukhang tama ka, dahil sa tagal natin sa mundo ng mga Engkanto, na kahit anino ng prinsesa ng mga Engkanto ay hindi natin nakita. Baka nga ang prinsesa ng mga Engkanto ay maaari na natili sa ibang lugar na mayroon sa mundo na ito. O baka naman wala sa mismong mundo ng mga Engkanto ang prinsesa ng mga Engkanto. At siguro ang figure na tinataglay ng prinsesa ng mga Engkanto ay nagtataglay ng sobrang gandang figure. Baka ang prinsesa ng mga Engkanto ay isang kaakit-akit na babae. Yun ang sa palagay ko Z. At sa tingin ko naman tungkol sa pag-uugali na mayroon ang prinsesa ng lahing Engkanto. Ang prinsesa ng mga Engkanto na nagmamay-ari ng kaharian na ito na ating binubuo at ginagawa sa matagal na panahon. Ay ang pag-uugali ay tulad ng pag-uugali ni Haring Harry. Sa tagal natin sa mundo ng mga Engkanto, wala pa tayong nakita at nagparamdam sa atin ng kabutihan. Ang lahi ng mga Engkanto ay talagang masasamang. Kaya sa tingin ko ang prinsesa ng lahi ng mga Engkanto ay masama din ang pag-uugali. At tungkol naman sa kanyang lakas na tinataglay, baka ang prinsesa ng lahing Engkanto ay may malakas din na spiritual na hindi basta-basta. Bilang isang prinsesa ng lahing Engkanto, posible na kasing lakas ni Haring Harry ang tinataglay na lakas ng spiritual ng prinsesa. Kung ating iisipin, ang mga normal na mga mamamayan ng lahing Engkanto ay nagtataglay din ng mga spiritual. Kahit na nasa average lamang, konti na lang matutumbasan na ng mga normal na mamamayan ng lahing Engkanto. Ang ating spiritual na tinataglay dati, na nasa middle. At ang mga kasundaluhan naman ng lahing Engkanto ay may mga malalakas na spiritual na tinataglay na hindi basta-basta.
Ano pa kaya ang isang prinsesa ng lahing engkanto? Kaya sa tingin ko kasing lakas ni Haring Harry ang tinataglay na spiritual ng prinsesa ng lahing engkanto. At sa aking pagkakatanda sa sinabi kanina ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing engkanto, na ang prinsesa na iyon ay nagngangalang Blanca. Kaya nagpapasalamat din ako dahil si Sect Master Daryl ay dumating sa oras na ito sa mundo ng mga engkanto. At sa kaharian na ito ngayon na wala pa ang prinsesa ng mga engkanto, na tinatawag ng mga kasundaluhan na Prinsesa Blanca. Dahil kung nagkataon na si Sect Master Daryl ay nakarating sa mundo ng mga engkanto, at nakabalik na ang prinsesa ng mga engkanto, ay maaaring mahirapan tayo na magtagumpay na makaligtas at makaalis sa lugar na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!